kung lumalabas ay Diyos ang Panginoong Kristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao, nung siya namatay at bilong binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya nasa kanan ng Diyos? O, pakinggan mo, pareho sila ng grado. 110 Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tata mo? Di pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Eh, sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Ang Diyos ang tanungin natin, ha? Pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, ha? Hindi ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Ha? Di ba? Ang tanong ko, nung paupo ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Ebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi yung Ama. Ano ang sabi nung Ama sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakilanman. Nakakita mo, ang tawag ng Ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatungnawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan? O, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi, yun ang punta riyan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago mo po, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Hindi, ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao, itutuloy mo pa, no? Nakasulat doon. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun ang nakasulat? O paano si Kristo yan? Hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Kita mo? Kaya nadaya ka rin. Nadaya, hindi si Kristo yan. Eh, pinalakas ng Diyos yan eh. Eh, alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos eh? Yun na nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80-17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David.